Good morning everyone. Ngayon po ay araw po ng Friday, the 1st of May of 2026. Jesus is so good and so faithful. Right now, Mayo na po tayo. Sa Kanya lahat ng papuri at karangalan. Hallelujah. Right now, I would like to tackle something really very important. As you can remember yesterday, I told you and I mentioned in our video yesterday na tutukan natin ang nangyayari ngayon na tumutumbok sa one world religion because it will open the pathway directly para makadaan na ang Antikristo. It will open the pathway to the Antichrist to fulfill everything. Yan po kasi yung magiging pinakadaan. Akalain mo nga naman, pag nagkaroon ng one world religion, mapapasok na po niya yung kanyang tinatawag na control. Sapagkat pag ang relihiyon ay naging isa na lang po sa mundo, alam po ba ninyo yung susunod? Yung control niya para kontrolin ang lahat ng uri ng tao sa mundo, magiging napaka-easy, magiging napakadali. At ang maliwanag na katotohanan po ng Tesalonica ay nakalagay na at siya ay lilitaw na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. It should be always remembered that this figure, the Antichrist, will come out with the power of Satan, full-blown to humanity. First, to deceive humanity. Second, to destroy humanity. Yan ang kanyang purpose. Ultimately, Satan has it sa kanya. Yang Antikristo kung tutuusin at ang false prophet, mga puppets lang po niya yan. At ever since, si Satanas, gustong-gusto po niyang siya mismo ay ma-worship. Kung matatandaan ninyo sa Bible, nakalagay, si Satan po yung dragon. Okay? Siya yung matandang dragon na tinatawag. Pero ang banggit naman po sa Antikristo, ito yung beast. Bali, dalawa po yan. No? Huwag pong malilito. Merong beast from the sea, the Antichrist, and meron naman pong beast from the land, the false prophet. Dalawa po ba ang Antichrist? Ang sagot ko po, dalawa po ang binanggit na beast, pero ang binanggit na Antichrist, isa lang po. Yung the Antichrist, isa lang. Pero mga Antichrist, plural, marami po yan kung tutuusin. At kasama na rin po doon yung false prophet. Pero yung with the definite article, the Antichrist, it's only one. No? Pero dalawa silang beast na binanggit ng Revelation. Kaya itong false prophet, nakatitiyak tayo na malaki ang gampanin nito para dayain at guyuin ang buong mundo. Kung tutuusin, ang false prophet po ang maraming isasagawa ng mga panlilinlang, magpapaulan ng apoy, manlilinlang ng mga tao sa pamamagitan ng religion. No? At siya rin po yung magpapapuksa doon sa mga ayaw magpapugot, o should I say, siya po ang magpapapuksa doon sa mga ayaw magpatatak. Siya ang magpapatugi, siya ang magpapahanap. Ano? Yan po ang mangyayari po. Okay? Actually, pati po yung tatakan na binabanggit, kung di ako nagkakamali, parang pangungunahan din ng false prophet yan. So, ito pong mga bagay nito, malaking bagay. Kung malaking bagay ang gagawin ng false prophet, kasi yung false prophet na ito, sinisimbolo nito ang religion. Kaya nga po yung nangyayari ngayon, hindi ko sasabihin nakakabahala, kasi mangyayari naman po yan eh. No? Ba't sinasabi ko ba yung nakakabahala? Pero dapat sabihin natin, ganito na lang po, kumpiyansa tayo sa salita ng Diyos. Yung mga nangyayari ngayon, totoong maghaganap at totoong mangyayari with confidence. No? Pero with confidence, we know as Christians, hindi tayo papabayaan ng Panginoon because bago pa man dumatalyan o dumating yan, tayo po ay dadagitin na po niya. Because Jesus is so faithful to His words sa kanyang mga salita and to all His promises sa ating mga believers. Okay, sabi nga ng Bible, we are not about to suffer wrath. At yung wrath na yan, ito po yung 7 taon ng tribulation. Sabi nga ng ibang Bible scholars, yung first 3.5 years, you can call that tribulation. Second 1.5 years, the Great Tribulation. O kahit ano pa man yan, para sa akin, Great Tribulation lahat yan eh. Kasi wala na tayong mga Kristyano, nadagit na po tayo. No? Kaya tandaan po ninyo, malaki ang gampanya ng false prophet.
dito po sa gagawin na, actually mas marami pang ang papel yung false prophet kung titignan mo. No, dahil siya po ang nagdadala ng mga ililigaw dun sa Antikristo. Pero yung Antikristo kasi embodiment is Satanas yan eh. Ito ang pinakamasamang tao, no? By level, kung titingnan mo, na nabuhay sa mundo. Embodiment ni Satan. Alam niyo mangyayari pag na-rapture na po ang church, wala na po tayo dito, biglang mag-i-step out yan sa eksena kasi ang mga tao nagugulumihanan. Bakit po ba nagugulumihanan ng mga tao sa oras na yon? Dahil nawala ang milyon-milyong Kristiyano. Nawala ang milyon-milyong mga tao. Malamang doon kamag-anak, asawa, mga anak nila yung iba, nangawala. Na-disappear. Pero mayroon silang idea dahil malamang nakakarinig na po sila ng mga preachings nung church age, no? Kaya ang mangyayari, may idea sila na left behind na po sila. Pero tulad ng binabanggit ko sa maraming vlogs natin, may biyaya pa rin pong inaatang ang Panginoon o inaalay ang Panginoon. Yun nga lang po, you are about to shed your own blood dahil iba na po ang dispensation during that time. Okay po ba? Kaya alam ninyo, pag nangyari po yun, in great turmoil ang mundo pagkatapos ng rapture, no? Magulo ang utak ng mga tao. Confusion, no? Magbabagsakan ng mga eroplano na minamaneho ng mga born again ng mga piloto, magbabanggaan ng mga train na minamaneho ng mga driver na mga born again, no? At lahat. Chaos. There's only great chaos. Nothing but chaos after the rapture of the church. And I hope mangyari na po ang rapture of the church. So excited to meet Jesus for the very first time. Di po ba? Tapos na lahat ng paghihirap, tapos na lahat ng mga insecurities, tapos na lahat ng mga issues, personal matters, tapos na po lahat ng yan. Amen po ba? Lahat kapayapaan, tunay na kapayapaan, na tanging si Jesus lang ang makapagbibigay. Ngayon, balikan natin yung mga naiwan. Pag naiwan po ang mga taong ito, makukonfuse sila, ano nangyayari, takot na takot, and then magi-step out of the way ang isang tao, no? At sasabihin niya, may solusyon sa lahat ng bagay. Huwag kayong magulumihanan. Ito na po yung false peace na ibibigay nitong Antichrist. False hope. Ang mga tao, tandaan po ninyo, ang isang tao kapag siya po ay lugmok, siya ay down, siya ay desperado, kahit sino pang marinig niya magsalita diyan, tatanggapin niya in desperation. Pero yung Antikristo iba, karismatiko, talagang tatanggapin siya ng mga tao. Talagang hihiyawan siya ng mga tao, papalakpakan siya ng mga tao. Ito ang bagong pag-asa nila. Dahil sa kabila ng mga turmoils na naranasan, sasabihin ng Antikristo, sila ay kinuha ng mga aliens. Kaya kayo mga naiwan dito, sasabihin ng Antikristo, mapapalad kayo. O, di ba? So magkakaroon ng ibang kaisipan na, mataturn na yung kaisipan nila, no? At lahat ng paningin mapofocus na sa Antichrist, okay? At siya na po ang kanilang sasambahin. Kaya ako naniniwala po ko, hinahanda na po lahat ngayon. Yung sistema, no, yung one world religion, hinahanda na po ngayon. Itong panahon natin ngayon, 2026. Yung escalation nito, matindi. Matinding something that we really cannot deny the fact that this generation will be the generation that will see the coming of the Lord Jesus Christ. Or should I say, this Christian generation will be the generation that will be raptured to be with Jesus forever. Amen po ba? At ang Panginoong Hesukristo po natin ay tapat sa mga pangako po niya. Lagi po natin siyang panghahawakan. Huwag tayong panghihinaan ng kalooban kahit na ano paman ang nasa isip natin ng mga negatibong mga bagay. Hindi tayo magigibin sa mga yan. Dahil alam natin, our redemption is at hand. And it's nigh. Dahil ang nangako sa atin ay tapat. At tutup din po niya yan. Jesus is so faithful. Mahal po niya tayong lahat. Ka-good vibes na po ba kayo? Ngayon, kung hindi pa kayo ka-good vibes, inianyahan ko maging ka-good vibes na kayo. Click niyo ang subscribe button, share this video. And upon sharing this video, not just sharing this video, but you're sharing Jesus' love and concern for humanity. Thank you very much. God bless po. Thank you.